Usapang bagyo pa rin, kumuha tayo ng update mula naman sa Office of Civil Defense, spokesperson Junie Castillo. Magandang gabi po, Ginoong Junie. Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa ating mga tagapanood. Sir, anong pinaka-latest numbers na hawak niyo po ngayon? So far, Dexter, no, as of ngayong gabi, meron na tayong naitala na 241,910 na mga apektadong kababayan natin sa magkakaibang rehiyon. And these are coming from 573 barangays. Ito po ay binubuo ng 71,924 families. Ito po yung mga apektado. And then pagdating naman doon sa mga damaged houses, meron tayong naitala, mostly coming from data coming from DSWD and also from the regional offices ng OCD. Ito po ay 863 na mga damaged na kabahayan. Ang 109 po rito ay mga totally damaged at meron namang partially damaged na 754. So far sa ngayon, sir, ano ang mga areas na talagang pinakamatinding nasalanta nitong bagyong Basyang? I learned parang nandito siya nananalasa ngayon sa may bahagi naman ng Negros region. Opo, so far ang nakita natin, based on the initial reports that we got, syempre itong sa Caraga, and then ito din po nasa Region 10, kasama dito yung Iligan City, at saka ang Cagayan de Oro City. Tapos doon naman po sa Visayas, we have initial data that we got earlier on, Ito yung galing sa NIR, ang naitala doon na apektado ay mahigit 16,000 nating mga kababayan, That's 5,300 plus families coming from 29 barangays. But then again, this is initial data dahil nga tinitingnan natin baka dahil or nananalasa nga po yung bagyo in these areas. So we expect po na when the weather permits ay makakuha pa ng mga additional datos mula sa ating mga lokal na pamahalaan. Ito nga pong mga regional offices natin doon. Yung mga bilang po ng mga casualty po, kanina may binabanggit si Mayor Xiao ng Iligan City, may 3 yatang inanod at natagpuan naman na yung kanilang mga katawan. May mga reported din ba bukod doon sa ibang mga areas, sir? Tama, Dexter. Yung unang na i-report sa atin that are again for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster led by DILG. Ito nga po yung una, yung 4 po na nagmula doon sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Ito po yung isang pamilya po na sa Kasawayang Palad po nadaganan nung nangyari yung landslide doon sa kanilang bahay. And then kanina pong earlier sa report ng atin naman pong OCD Regional Office mula sa Caraga, meron pong isang naiulat doon, again for verification and for validation, meron pong isang kababayan tayong na lunod doon. Ito naman ay coming from doon po sa Carmen sa Agusan del Norte. And then ito nga po, initial na report that we got also, again for verification and validation, a report coming from the Iligan City provincial city government ay ito nga pong 3 na dahil din po dun sa mga pagbaha Again, lahat po itong mga datos na ito are for verification and for validation po ng ating MDM cluster. Oo. Mukhang marami pang lugar na dadaanan itong bagyong Basyang at batay doon sa nilabas po ng Pag-asa na track nito ay maaaring manalasa din sa may bahagi ng Palawan. Ano po yung mga paghahanda doon dahil binabanggit kanina ng Mayor ng Iligan, mukhang hindi nila masyado inasahan na ganito kalakas o kadami yung ulan na kanyang ibabagsak dahil nga nasa storm signal number 2 lang, siya ay isang tropical depression ba o mas mataas tropical storm. Hindi nila inasahan na ganito kadami yung ibabagsak niyang tubig. Tama, Dexter. Base kasi sa forecast talaga ng Pag-asa, ay may mga areas tayo na magkakaroon ng red rainfall warning. Ibig sabihin 200 millimeter ang amount of rainfall na ibabagsak. Meron din mga orange rainfall warning. Kung ito, Dexter, na ang tinatanong mo ay yung Palawan, so far kasi meron na rin mga abiso doon ng mga isinagawang mga preemptive evacuation dahil nga po dito sa mga abiso natin sa mga lokal na pamahalaan. So hopefully, nakapag-evacuate po yung mga areas na iyon. Base naman sa talaan po ng DILG, meron actually
at 22,553 na mga kababayan natin ang nagsagawa ng mga preemptive evacuation. Ito po ay binubuo ng 7,472 na mga pamilya. So, ito po yung mga identified kasi ng mga barangays na base na rin doon sa listahan ng Mines and Geosciences Bureau na kasali nga po doon sa mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. May, dahil ang DSWD naka-preposition na doon sa mga goods, sa atin naman sa civil defense yung mga manpower para kung halimbawa kailangan yung mga rescue operations, nandyan lang, nakastandby. Tama, Dexter, no? Oo, at saka hindi lang doon sa Office of Civil Defense, no? Actually, bago pa dumating yung or tumama sa kalupaan ang Bagyong Basyang, nagdeklara na po no itong ating response pillar no through the DSWD led also na nakaipa-standby po yung lahat ng clusters, 15 clusters. Kasama na dyan yung nababanggit mo nga po na Search, Rescue and Retrieval Cluster which is led by the Armed Forces of the Philippines. Base po sa pinakahuling ulat po no ng SRR cluster, meron na pong na-deploy na 52 teams. Ito po ay binubuo ng 8,446 na mga personnel. Magmula po ito sa iba't ibang ahensya na miyembro ng Search, Rescue and Retrieval Cluster. Ito po ay coming from the AFP, sa PNP, ganun din sa PCG po at sa BFP. Ano? And of course, kasama dyan natin yung mga lokal na pamahalaan din, no? Yung mga local DRRM offices dito nga po sa mga SRR cluster na ito. Mukhang mahaba-haba pa ang panahon na ating pag-aantabay at walang tulugan sa pagbabantay, sir, dito sa pananalasan itong Bagyong Basyang. And good luck po. Maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat, Dexter.